Gilas, dadaan sa pagsubok laban sa Australia pero may advantage na dala sa quarterfinals. At Warriors naghahanap ng ibang pagpipilian, posibleng magtapos sa isang power forward at veteranong 3-point shooter. Opisyal nang nakapasok ang Gilas Pilipinas sa quarterfinals ngayong taon ng FIBA Asia Cup matapos talunin ang Saudi Arabia sa overtime na may 7 kalamangan sa top 8 qualifiers nitong araw sa Saudi Arabia. Makakaharap ng Pilipinas ang 2-time defending champions na Australia sa quarterfinals bukas ng Miyerkules. Gayunpaman, wala pang nakatakdang oras para sa nasabing laban. Mas maaga sa araw ding iyon, tinalo ng Chinese Taipei ang Jordan na may 14 na kalamangan upang makuha ang pwesto sa quarterfinals kung saan makakaharap nila ang Iran. Samantala, naghihintay pa ng makakalaban sa quarterfinals ang New Zealand at China. Papasok ang Gilas sa quarterfinal showdown kontra Australia, dala ang matinding momentum mula sa kanilang dramatikong panalo sa overtime laban sa Saudi Arabia, isang laban na hindi lang nagpakita ng kanilang tibay ng loob, kundi nagpapatunay rin na may puso ang team na ito para tumagal sa matinding pressure. Ang tagumpay na iyon ay pinangunahan ng matatag na laro ni Justin Brownlee, ang two-way hustle ni Dwight Ramos, ang steady scoring ni Kevin Kiambao at ang depensa sa ilalim ni AJ Edu. Isang malinaw na mensahe ang naiparating. Kahit kulang ang lineup, hindi susuko ang team na ito. Dapat ding alalahanin na nakuha nila ang panalo kahit wala si Kai Sotto, ang 7'3" center. Bagamat maaaring disadvantage ito sa papel, sa aktwal na laro, naging oportunidad ito para mapabilis ang ball movement, lumawak ang opensa, at umasa sa maraming scoring options imbes na sa isang pangunahing player. Ang istilong ito, mabilis, unpredictable at uhaw sa tagumpay, ay maaaring maging susi laban sa disiplinadong half-court defense ng Australia. Higit sa taktika, usapin din ito ng chemistry. Sa mga nakaraang buwan, unti-unting bumubuo ng tiwala at pagkakaunawaan ang Gilas lineup. Bawat tune-up game at opisyal na laban ay nagpapalakas ng kanilang rotation, nagpapatalas ng desisyon at nagpapalalim ng kumpiyansa na unti-unti nang lumalabas sa kanilang kilos sa korte. Alam na nila kung paano harapin ang adversity, mula sa paghabol sa huling minuto hanggang sa pagharap sa emosyonal na roller coaster ng overtime. Isa pang intangible na pabor sa kanila, ang schedule ng laro. Sa 2:00 ng hapon sa Jeddah o 7:00 ng gabi sa Pilipinas, tiyak na maraming manonood sa prime time mula sa mga sala, sports bars hanggang sa mga barangay courts na magsisilbing lakas ng loob sa mga players. Kahit malayo sa bansa, nararamdaman ng mga atleta ang suportang ito at maaaring magdagdag ito ng adrenaline sa mga crucial na sandali, pero hindi madali ang daraanan. Hindi basta-basta ang Australia, sila ang 2-time FIBA Asia Cup champions, may lalim ang roster, malawak ang karanasan at mabilis mag-adjust sa gitna ng laro. Pinangungunahan sila ng mga veteranong sina Will Magnay at Jack McVeigh at dala nila ang physicality, perimeter shooting at composure na hinubog ng mga tao ng kompetisyon sa pinakamataas na antas. Kailangang tapatan ng Gilas ito ng mabilis na laro, matinding depensa at kolektibong opensa na hindi magbibigay daan sa Australia na ituon ang depensa sa isang player lang. Sa huli, higit pa sa diskarte at husay ang magiging laban. Ang tanong, kaya bang hawakan ng Gilas ang kanilang momentum, palalimin pa ang kanilang chemistry at damhin ang lakas ng bayan upang lampasan ang isang powerhouse na matagal nang naghahari sa liga? Kung maipapakita nila muli ang laban na ipinamalas kontra Saudi Arabia, manatiling kalmado sa pressure at kontrolin ang tempo ng laro, baka ang laban na inaakalang mahirap ay maging isa sa pinaka-memorable na upset sa kasaysayan ng FIBA Asia Cup. Sa kabilang balita, pumasok ang Golden State Warriors sa isang mahalagang yugto ng kanilang kasaysayan bilang prangkisa. Sa kabila ng katandaan ni Stephen Curry na ngayon ay 37 taon na, patuloy pa rin itong naglalaro sa elite na antas. Dahil dito, nasa delikadong balanse ngayon ang front office, panatilihing bukas ang kanilang championship window habang sabay na pinapaunlad ang susunod na henerasyon ng mga stars. Isa sa mga nasa sentro ng sitwasyong ito ay si Jonathan Kuminga, ang 21 taon na forward na kilala sa kanyang athleticism at potensyal, ngunit nananatiling hindi tiyak ang papel sa sistema ni Coach Steve Kerr. Isang panukalang trade ang lumitaw na maaaring magbigay linaw sa magkabilang panig. Matatanggap ng Warriors sina Kentavious Caldwell-Pope at Gigi Jackson mula sa Memphis Grizzlies kapalit niya sa pamamagitan ng sign and trade deal.
na nagkakahalaga ng $100 milyong sa loob ng 4 na taon. Maaaring maging balanse ang trade para sa parehong teams basta't maisagawa ito pagkatapos ng Agosto 15 dahil sa trade restriction ni Caldwell Pope mula sa kanyang huling paglipat. Para sa Warriors, ang layunin ng trade ay masulit ang natitirang taon ng Curry era habang nagdadagdag ng agarang tulong at long-term potential. Si Caldwell Pope, 31 taon, ay nananatiling isa sa mga pinakarespetadong 3-and-D players sa liga kahit pa bumaba ang kanyang stats noong nakaraang season at ang kanyang championship experience ay malaking bagay sa isang team ni na Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Ang pagdagdag kay Gigi Jackson, isang 19 na taon na forward na may raw scoring talent, ay nagbibigay sa Warriors ng murang, long-term asset na akma sa hinaharap. Para naman sa Memphis, isang matapang ngunit kalkuladong hakbang ito para sa potensyal ni Kuminga na sa kabila ng pabagubagong minuto at tensyon sa coaching staff ay nagtala ng 15 puntos kada laro noong nakaraang season. Babagay siya sa dynamic trio ni na Ja Morant, Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. at maaaring tuluyang maipamalas ang kanyang kakayahan sa mas batang roster. Ang sign and trade format ay tugma sa salary matching kaya't kayang isagawa ang trade ng hindi lalabag sa salary cap. Ang tanging hadlang sa posibleng trade na ito ay ang umiiral na trade restriction kay KCP na magtatapos sa darating na Agosto. Kapag nalusutan o natapos na ang hadlang na ito, posible nang maisakatuparan ng isang transaksyon na maaaring magdala ng malaking pagbabago para sa parehong team. Sa panig ng Warriors, ang pagkakakuha sa kanya ay magbibigay sa kanila ng isang veteranong player na may malalim na karanasan sa playoffs at may napatunayang championship pedigree, isang uri ng player na kayang magbigay ng katatagan sa depensa at makapag-ambag sa opensa kahit sa mga pinakaimportanteng sandali ng laro. Sa panig ng Grizzlies, isa itong kalkuladong sugal na naglalayong makakuha ng potensyal na cornerstone player para sa hinaharap, lalo na't naghahanap sila ng bagong direksyon matapos ang mga naunang hamon sa kanilang roster. Samantala para kay Jonathan Kuminga, ang naturang trade ay maaaring magsilbing bagong simula, isang oportunidad upang tuluyang ipamalas ang kanyang buong potensyal sa isang team na handang bigyan siya ng mas malawak na papel at tiwala. Kung sa Warriors ay minsan siyang naipit sa likod ng mga veterano at sa limitadong rotation, sa Memphis ay maaaring siya na ang maging sentro ng bagong proyekto. Maaaring ito na ang yugto kung saan hindi na lamang siya isang prospect kundi isa ng pangunahing piraso ng isang team na handang mag-invest sa kanyang paglago at kakayahan. Sa kabuuan, ang trade na ito ay may potensyal na makapagbigay ng positibong epekto para sa lahat ng sangkot, isang win-win situation kung maipatutupad ng tama. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?